Naghahanap ka ba ng budget-friendly business but hindi pasukin ang paggawa ng fashion accessories with a twist? Sina Melody, Donna, at Rosel ay mga kakaibang baker. Dahil ang hilig nilang i-bake, hindi mga pagkain, kundi polymer clay. Ang polymer clay ay isang uri ng material na gaya ng plastic. Tinawag na clay ang synthetic material na ito kasi madali itong ihulma. Kaya naman perfect ito sa paggawa ng mga produktong pwedeng pagkakitaan ngayong summer. At ang puhunan, kayang-kaya sa halagang 1,000 piso. Maliban sa polymer clay na 100 pesos kada kulay, kakailanganin din ang acrylic roller, blade, craft knife, acrylic paint, paintbrush, mold, pliers, chains, at metal findings. Ang dating hobby ni Melody na paggawa ng polymer clay home decor, naging full-time business na niya ngayon. Itong craft na tong maganda dito kasi you can work from home. No, kahit na maliit lang yung space mo sa bahay, kasi kailangan mo lang naman isang sulok kung saan ka mag-work, pwede na yon. Tapos mag-sell ka na lang online or through friends. So it's a very good na home business. Kaya naman sinample lang kami ni Melody ng kanyang obra. So gagawa tayo ngayon ng heart-shaped na paperweight. Pwede kayong gumamit ng fresh clay, pwede rin kayong gumamit ng scrap clay. Ang gagamitin natin for this project na base ay scrap clay. Masahin ng clay hanggang lumambot. Pagkatapos ay pwede na itong bilugin. Ipitin nyo siya sa hand yung ganyan at i-roll nyo ulit para magkaroon kayo ng portion na parang patulis. Ikorte ito ng hugis puso. At para umangat pa ang kulay, pinturahan gamit ang acrylic o metallic gloss paint. Pwede ring dagdagan ng mga design gamit ang mga mold o panghulma. Ikakabit natin siya dito at para siya dumikit, kailangan natin gumamit ng special na liquid clay. Ang tawag dito ay translucent liquid clay. No? So, lalagay lang tayo ng konti sa surface na paglalagyan ng decoration dito sa may heart. I-bake sa oven ng 30 minuto. Pagluto na, palamigin at ready to use na ang ating heart-shaped paperweight. Ang clay artist namang si Donna, accessories ang paboritong ginagawa. Kaya naman kahit may trabaho, pilit na sinisingit ni Donna ang kanyang small business. Ang ituturo ko sa inyong gawin, polymer clay flower necklace. So, ang kakailanganin natin is clay na kulay gold, tsaka yung kulay copper. Pagkatapos palambutin ng clay, idinaan niya ito sa acrylic roller o pasta machine para maging flat. Rinolyo naman niya ito para gawing mga petal. So, pagka naggawa nyo na to, ipa-flatten siya gamit ang daliri. Mukha na siyang petal. Pagkatapos lagyan ng detalye, pwede nang iporma ang mga petal para maging bulaklak. For added texture, dinagdagan pa ito ng iba't ibang kulay ng clay. O para mas mapaganda mo pa yung bulaklak, gagamit tayo ng embellishment. For the final touch, nilagyan ng eye pin o sabitan ang flower pendant. Pagkatapos maluto sa oven, pwede na itong isabit sa chain para maging instant necklace. Si Rosel naman, mga figurine ang specialty. Una, ang kailangan natin, dalawang size ng different colors of brown clay. So, ito, yung one lighter shade and another darker shade of brown. Ihanda ang iba't ibang bahagi ng teddy bear gaya ng ulo. Ipipress mo yung bandang dulo niya para medyo mukhang matulis. And then, ito rin, pe-press mo din para ma-form yung face niya. Katawan, mga tenga, kamay at paa. So ngayon, handa na natin i-assemble yung mga parts na ginawa natin for the teddy bear. Itusok ang mga ito sa wire. Ito ang magsisilbing skeleton ng teddy bear. Gamit ang ibang kulay ng clay at craft tools, lagyan ng mga detail ang teddy bear para magmukhang realistic. Ito ang resulta pagkatapos i-bake sa oven. Magandang negosyo raw ang mga polymer clay product kasi ang bawat produkto nabebenta sa halagang 100 hanggang 1,500 pesos.
Kada benta, pwedeng umabot sa hanggang times 5 ang kikitain. Kaya naman sa murang edad na 23 years old, itong si Angeli na kilala bilang si Bead Lady, nakapagpatayo na ng sariling polymer clay shop. Kahit hindi ka masyadong marunong mag-paint, kahit hindi ka marunong mag-draw, pwede mong i-translate yung ideas mo into works of art using polymer clay. Kasama ng mga kapwa niyang clay artist, itinayo niya ang Philippine Polymer Clay Guild na tumutulong sa mga gustong gawing negosyo ang polymer clay art. Natuwa ako nung natuto ako mag-polymer clay. Masaya siya talaga gawin. Nakaka-release ng stress. Nare-release na yung stress ko sa office, tapos kumikita pa ako. Dati po, mahilig lang ako mag-drawing ng anime. Pero ngayon, nalalagyan ko na po siya ng buhay at kulay dahil po sa polymer clay. Kung gagawin mo talaga tong negosyo, okay yung kita. Pero ako kasi, ang tinitignan ko yung opportunity para magawa yung ine-enjoy ko. Kaya kung nag-iisip kayo ng summer negosyo, ito ang isang helpful tip. Isipin lang ng mabuti ang inyong hilig at interes at malay nyo, gaya ng mga polymer clay artist, kayo rin ay pwedeng magkaroon ng extra money dahil sa inyong hobby.